Bakit gusto nilang matuloy ang impeachment? Para lalo silang makapagnakaw kapag wala na si BP Sara. Okay, ito na. Ito na. Ang ating Marcoleta ay magsasalita na. Galing ito sa ating Pinas News Uncover. Shoutout kuya, maraming salamat at congrats sa iyong channel. Ito po ang title ng ating panonoorin galing po sa ating Pinas News Uncover. Nasa description niyan, isubscribe niyo yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Nandiyan po yung link niyan sa ibaba, ha? Okay, mga kongresista, takot na sa Supreme Court ayon kay Senator Marcoleta. So pag sinabi yan ni Marcoleta, totoo yan. Okay. Kasi 'di ba tinatanong sila kung anong nangyari dun sa 1, 2, 3, tapos yung 4 itinutulak na nila sa Senado. Yan. Kumbaga bara-bara ho kasi yung hinain nilang impeachment. Okay, ito na i-play na po natin. Grabe naman to si Delima, nakakagat pa sa labi. Okay, mga kapatid, i-play na po natin ito. Bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? O ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Kinumpirma ng House of Representatives na sumunod na ito sa direktiba ng Korte Suprema na paghahain ng dokumento at karagdagang impormasyon kaugnay ng mga petisyong nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naisumiti ito electronically ng Office of the Solicitor General bilang legal counsel ng Kamara sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan din ng kopya maging lahat ng party na asahang ipapadala ang physical copy sa Supreme Court. Sa July 8 resolution ng Supreme Court and Bank, ilan sa hinihingi impormasyon kaugnay ng impeachment case ay kung nasuri ba ng House members ang articles of impeachment at mga ebidensya bago nagdaan. Gayun din kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na maipahayag ang kanyang panig kaugnay ng mga ebidensya laban sa kanya. Actually, nabigyan siya ng pagkakataon pero nung hinihiring nila doon po sa House of Representatives, yung Quadcom ba yan o yung confidential pa kahit sa Senado, 'di ba? Naalala nyo, nagkasagutan si Risa at si ating Vice President, no? Tapos sa House din. Tapos yung impeachment nga lang, ang pagkakaalam ko, hindi po nila pinagsalita na si VP Sara. Tingnan ho natin ang magiging laban ngayon. Subalit sa pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, iginiit nitong sa mismong impeachment trial mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang sarili. Nye. Doon na lang. Kayo nakapagsalita na kayo, siniraan nyo na ng siniraan, tapos pagdating na lang sa impeachment, no? Binigyang diin naman ng Kamara, kasabay ng paggalang sa Korte Suprema, ang eksklusibong otoridad ng House of Representatives sa internal deliberative functions nito na nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers and legislature's status bilang co-equal branch ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Abante, walang nakasaad sa konstitusyon kung papaano dapat suriin ng bawat House members ang reklamo bago lagdaan. Wala ring batayan para questionin ng certification na kanilang sinumpaang pinag-aralan at nauunawaan ang mga reklamo at mga kalakip na dokumento. Muli ring ipinahayag ng Kamara na prinoseso ang lahat ng impeachment complaints laban kay VP Sara ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Ang unang 3 impeachment complaints ay nakasama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session day, samantalang 4th complaint na nilagdaan at verified ng mahigit 1/3 ng House members ang nagpatibay sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Dahilan para mawalang saysayang na unang 3 impeachment complaints at i-archive. Judicial overreach daw po. Sa column na ito, Sen, ay mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ Secretary. DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, Si Delima ba yan? dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. Ganun ba dating doon? Kumbaga hinusgahan nila itong Supreme Court. Aba? Ganun na lang ba yun?
Kahit Supreme Court, pwede mong pagsalitaan pala, no? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema? Dalawang petitions na kinonsolidate. Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petisyon na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay, ako yung sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado Malamang mo, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na ka itong babaeng ito di ba? Yun na nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Hindi naman siya nationwide na nanalo, no? Kumbaga, hindi naman siya binoto ng buong taong bayan. Doon lang siya sa lokal. At kaya lang siguro sila nanalo dahil clickbait ho yung pangalan ng party list nila. May mga ganun eh. Tamo yung ML nanalo. Basta samahan mo ng makabayan, kabayan, para sa kabataan, teacher, etc. Mananalo at mananalo. Pero hindi nila alam kung anong pwedeng laman ng mga nasa party list na yon. Yun po yung mahirap lalo na kapag bagong botante ka pa lang. No, okay, tuloy tayo. Mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan eh. Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kaya kalalagyan yan. Mga halihaw Kung ng pwede tabak. mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti. Yung mga senador nga, sinabihan ng yung mga traidor daw lahat. Tama ba yun? Ganun na lang sabihan ng mga taga-kabila. Yung mga senador daw, mga senado, no? Payag ba kayo? Ganunin na lang kayo? Pinalampas nyo lang eh. Sa kanilang pagre-resolba ng mga petition Oho. na nagkataong inihain sa kanila, sino ka? Sa kanila daw. Baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Ayun! Kasi nga, magpaliwanag kayo, sabi siguro ng Supreme Court, magpaliwanag kayo kung bakit 1, 2, 3, tapos yung 4 lang ang umusad. No? Baka kasi yung ipapaliwanag nila, hindi umubra. Kaya inunahan na nila ng salita. Inusgahan na nila. Una na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain Yun. sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila eh. Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya. Sige nga po ba? Opo. Nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to?
Inquirer po, yung Oo. Fearless Views, Oo. yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa pahig- mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance walang news. at sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. Eh. parang fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Yeah, opo, yung tatlong impeachment. Oo, opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw Nako. na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh. Under oath Ibig yun. sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Aha. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So, ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw Yung constitution na yun. doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, ayan, pwede sila ngayong makontent. Ayun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Kung may papalitaw man nila tapos hilaw o kaya hindi maganda yung paliwanag nila, talagang parang halatang nagsisinungaling o mailusot lang, contempt talagang mangyayari. So malabo pa rin pala tong impeachment na to, no? Nice. Maganda yan. Dapat talagang maging patas yung Supreme Court. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Oy. Ang perjury is a criminal. Opo. Kasong kriminal yan. Isang Criminal kasong case. kriminal. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Ay. Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawaling Talino talaga nito. kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Ipawalang kabuluhan. Yan,
Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawala yung kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang Itsupuera. takwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Naka. Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Agoy! Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong Sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Ayun. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Oho. Oh, ito yung status. Eh, magkakasala sila rito. Oho. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? So, di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office Oo. ng Ng speaker. speaker, opo. Oh. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee, within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Bara-bara pala yung ginawa nila, mga kapatid. Ito itatanong natin sa ating little attorney yung patungkol dyan sa impeachment. Ito napaka-importante. Pakinggan ho natin ito ng sabay-sabay. Hindi ko ito puputulin, dire-diretso natin. Yan, para pang marinig Bakit natin hindi pwedeng ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang impeachment ay hindi dapat gamitin bilang politikal na sandata. Ang konstitusyon ng Pilipinas ay nagsasabi na ang Vice President ay pwedeng ma-impeach kung siya ay may ginawang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Ayun. Pero sa kaso ni VP Sara Duterte, wala namang sapat at malinaw na ebidensyang nagpapakita na siya ay may nilabag sa mga ito. Ang mga isyong ibinabato sa kanya ay batay lang sa haka-haka, chismis, at politikang pamumulitika. Ang serbisyo ni VP Sara ay consistent at malinaw ang diksyorasis. Serbisyo Direksyon. para sa kabataan. Bilang kalihim ng DepEd, nakita natin ang mga hakbangin niya para mapanatili ang disiplina sa mga paaralan, palakasin ang edukasyon, at protektahan ang mga guro at estudyante. Yes. Hindi ito ang kilos ng isang opisyal na dapat i-impeach. Ayun. Bagkus, ito ay kilos ng isang leader na may tunay na malasakit. Opinyon. Para sa akin, ang gustong pagpapa-impeach kay VP Sara ay hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil siya ay malakas at may prinsipyo. Natatakot ang mga kalaban sa gobyerno dahil alam nilang hindi nila kayang kontrolin si VP Sara. Ayun. Kaya ngayon pa lang, gusto na nilang sirain ang kanyang reputasyon. Pero hindi tayo papayag. Kilala natin si Inday Sara. Matatag, disente, at hindi basta-basta nagpapagamit. Yun naman pala, mga kapatid So ibig sabihin talagang yung impeachment na yan hindi po talaga pwedeng matuloy. Ngayon, para mas madaling sabi, mga kapatid, yung about dyan sa confidential fund, tatanungin din natin ay parang nasagot na ata yun sa confidential fund. Paulit-ulit na lang tayo dun. Dito na lang yung sa 4, pinaliwanag na kasi ni Sir Marcoleta at ipaliwanag natin dito sa ating mini attorney. Yan. Bakit po bawal yung 1, tapos 2, tapos 3, tapos 4 impeachment? Parang ang lugo-lugo nila. Ito na, mga kapatid, pakinggan ho natin, here we go. Bawal ang multiple impeachment complaints sa loob ng 1 taon laban sa parehong opisyal. Ayon mismo sa 1987 Philippine Constitution, Article 11, Section 3. Ano ang ibig sabihin na nito? Kapag may isa ng impeachment complaint na naihain at na-refer na sa House Committee on Justice, kahit hindi pa tapos ang proseso o kahit ibasura pa iyon, hindi na pwedeng maghain ulit ng panibagong impeachment complaint sa loob ng parehong taon. Pero ang ginagawa ngayon ng mga kalaban ni VP Sara, 4 na reklamo agad. Parang nagpapaligsahan pa sila kung sino ang unang makakasipa. Pero kung titignan sa batas, hindi ito pwedeng gawin. Ibig sabihin, labag ito sa konstitusyon at malinaw na political harassment lang ang motibo. Ano ang nangyari sa unang 3 reklamo? Ayon sa mga ulat, wala ring malinaw na paliwanag kung ano ang naging kapalaran ng mga unang reklamo.
Hindi nila masagot kung umusad ba ito, na-refer ba ito sa House Committee, o basta lang inihain para mag-ingay sa media. Ang masaklap, ginagamit lang ito para lumikha ng narrative na maraming reklamo kahit wala namang legal na bigat. Ayun. Klarong panggugulo lang ito. Kung may tunay silang ebidensya, bakit hindi nila maisulong ng maayos ang unang reklamo? Bakit sunod-sunod? Parang nagsusubok lang kung ano ang tatama. Ibig sabihin nito, natatakot sila kay Inday Sara. Alam nilang may suporta siya, may prinsipyo siya, at malinis ang hangarin niya. Kaya ngayon pa lang, ginagawa na nila ang lahat para harangin ang kanyang pagusbong. So ngayon, naintindihan na ho natin. Kaya naman pala, no? So parang nanggugulo lamang sila. Kasi nga, 4 yung impeachment. Bakit sa isang piraso lang, hindi nyo seryosong mailagay doon lahat? Para yung inirereklamo ninyo, solid. Kaso ang problema, para kayo nagpapaligsahan. Para, ay, ito isa. Ay, ito isa. Ay, nagbanta. Ay, ito isa. Hanggang sa 4. Pag ito natuloy, ibig sabihin, pwedeng merong magic na nangyayari sa ating gobyerno. Hindi ho talaga pwedeng matuloy. Yung sinasabi ni Tulfo na pagbigyan natin si VP Sara, alam ko matalino si Tulfo eh. Si Rapi Tulfo. Bakit gusto niyang ituloy para lang daw makapagsalita si VP Sara? Hindi ho ganun eh. Ang dami ng beses na nagsalita si VP Sara. Tapos sasabihin ni Tulfo nung nakaraan lang na gusto niyang ituloy para daw malaman yung ano ni VP Sara, yung hinaing niya o yung sagot niya. Eh, sumasagot naman niya pala eh. Tapos sa mga batas na bawal pala ituloy eh. O yun naman pala eh, bakit? Ewan ko dun sa Tulfo na yun, naalala ko lang po. Kasi ang tatalino yung tao, tapos napakasimpleng mga batas, gusto nyong baliin. Ang sagwa talaga nila. Ay, nako. Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Ikalat ho natin ang balitan na to. Pumindot kayo ng like. Napakalaking bagay po pag pinindot niyan para more na kumalat pa po ito. At engagement, kailangan po kahit papano mag-comment kayo dyan, pupusuan ko po lahat yan. Maraming salamat po sa mga may ayaw din at nanonood pa rin at nakatapos kayo. Ayaw nyo, taga-kabila kayo pero nanonood kayo rito, reklamo kayo ng reklamo. Pupusuan ko pa rin yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Outro! Oh my God, we'll be back again.